Alright mga tol, para po ito sa mga call center agent dyan, sa nagtatrabaho sa mga BPO company. Para sa inyo po itong usapan na ito, itong balita na ito. Patagal na itong usap-usapan, no? Pero ngayon mukhang mas kakailanganin na ninyo maghanda. Kung ikaw ay call center agent o part ng BPO, maging ang ating bansa, kailangan pong paghandaan nito. Lahat po ng mga detalye ay pag-uusapan na po natin, uumpisahan natin, hindi natin pagtatagalin to. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go! So ayan nga mga tol, no? Wala na tayong pagpapaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin ito, no? At ang usapin po natin ngayon ay yung pagpapasa po ng Amerika ng tinatawag po na BPO bill, no? Ayon po dito sa bill po na ito, ang Keep Call Center, ang Keep Call Centers in America Act ay patungkol po ito sa panukalang batas. Pero hindi pa nga po tayo ipapasa daw ito, no? Kumbaga malapit. Kumbaga ilang ano lang pwedeng maiba ang sistema, set up po ng mga BPO companies sa Pilipinas. At hindi lang po sa Pilipinas, kundi around the world, sa lahat po ng mga BPO companies. Kung man ay agent o basta related ng work mo dyan, kaya maaari po maapektuhan na po sa mga darating po na panahon. Kasi layunin po nito na bawalan o parusahan ang mga kumpanya sa Amerika na naglilipat ng call center operations nila sa ibang bansa. Marami po sa mga BPO companies, syempre sa Amerika po talaga yan, no? Halos majority na po yata eh. Diba? Correct me if I'm wrong, ha? Pero, diba, kapag ka ang mga kumpanya ay sa Amerika, para po sila makatipid, ang ginagawa po nila ay kumukuha ng mga nag-outsource sila ng mga empleyado ng BPO nila sa ibang bansa. Number 1 po din Pilipinas. Yan po yung patungkol po dyan. Pero diba, pinoprotektahan naman ng Amerika yung ano eh, yung maraming bagay. Pero may mga pros and cons. Mamaya natin pag-usapan after po natin mapanood tong mga talakayan po nila dito sa teleradyo. Tara, panoorin po natin saglit. Good morning po. Okay, maraming salamat Renzo sa binigay mong pagkakataon sa amin. Tungkol dito, nakiusap na kasi si ating Philippine Ambassador to the US, si Ambassador Babe Romualdez, para i-exempt ang Pilipinas dito sa bagong bill o panukala na yung mga American companies daw na gumagamit ng mga overseas call centers, somehow dapat daw sana wag isama ang Pilipinas. Ano ang panawagan nyo, Renzo, bilang kinatawan ng BPO dyan sa atin sa Pilipinas? Okay, i-explain din namin yung aming stand. So, yung Keep Call Center in America Act, yung panukalang batas, ay isa siyang expression ng global economic crisis dahil dun sa yung mas lalong goal ng mga US-based US companies na mas lalong kumita ng mas malaki. Yung pagpasa ng Keep Call Centers in America Act of 2025 sa Senado ng Final US pa lang naman, 'di ba? Final pa lang ng July. So wala pa naman 'di ba? Yeah. So ibig sabihin, for now, is it a risk or is it a threat to us na kasi tayo nasa labas ng US ang ating mga call centers? Malinaw siya na banta. It's a threat sa kabuhayan ng milyong-milyon kasi 1.9 as of 2025 yung employed sa BPO industry. Okay. So pinapakita nito yung kung gaano kahina at ka-dependent yung ekonomiya ng Pilipinas sa
mga dayuhang companies na to, lalong-lalo na dependent talaga siya sa US foreign clients. Oo. Karamihan ba dito sa 1.9 natin, yun ang sabi mo, dahil may dependent tayo no, sa US, kasi servicing tayo sa mga US foreign, yung mga US companies, di ba? Ito mga BPO centers natin. Kaya somehow, ano ba ang tingin mo na ito yung bill na to ay maipapasa? Hindi ito yung first time. Kasi kung maaalala natin, around administration ni Barack Obama din, yung America First policy niya, ay punong-puno rin to ng mga protectionist panukalang batas. Katulad nitong Keep Call Centers in the US Act. Muling nabuhay lang ulit siya sa panahon ni Trump kasi mas lalong sumisidhi o lumalala yung crisis sa US. Yung manifestation nito ay maraming walang trabaho o nawawalan ng trabaho. Dahil na rin yun dun sa mas inuuna rin talaga ng mga US companies na to na mag-outsource sa labas dahil mas nakakatipid sila eh. Dahil ano bang ino-offer ng Pilipinas, for example, ay cheap labor. At kung matatandaan din naman natin na andito rin yung BPO companies na to dahil sa cheap labor o murang pasahod. Yung cheap labor dito sa Pilipinas ay imposed din naman ng US through the General Agreements on Trades and Services o yung pagpasok natin sa GATS, sa World Trade Organization. So feeling mo, mas nakakatipid pa nga sila eh, di ba? Because sabi mo nga, cheap labor, somehow nagagamit nila ang mga mga call centers natin dito sa servicing US companies dito, di ba? At least beneficial to them kasi mababa lang ang ipapasahod nila dito sa mga call centers natin na nakabase dito sa Pilipinas, di ba? Ganun ang pagkakaintindi ko, Renzo. Yeah. Pero may ano rin naman siya, we will never know kung ano yung gustong gawin ni Trump, lalong-lalo na ngayon na mababalitaan natin na talagang kung ano din yung talagang gusto o gustong gawin ng Trump administration ay talagang nakukuha Gusto niya nakasentro lahat dun no, sa Amerika. 'Di ba? 'Yun ang parang nilalayon 'di ba nitong bill na to na yung mga kumpanya dapat should be based in the US, 'di ba? Ganon, pati yung mga call centers, 'di ba? Ganon yung gustong layunin nitong panukala. Kasi ang isa sa mga provision o laman ng panukalang batas na to ay yung kailangan magbigay ng abiso yung mga companies sa US Department of Labor bago mag-outsource outside sa US. Okay. Pangalawa, yung maaring mawalan ng karapatang tumanggap ng federal grants, federal loans o kontrata kasi kung gusto nila ilipat sa ibang bansa. So, layunin talaga ay i-keep talaga tong mga companies na to at magbigay ng employment sa mga US citizen. Ang domino effect nito ay kawalan ng trabaho sa mga hindi lang dito sa Pilipinas, kundi nag-outsource ang iba't ibang US companies sa iba't ibang bansa tulad ng Latin America, Africa, at sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Okay. Ang nangyayari kasi dito, Renzo, parang ginigipit din nila ang Pilipinas, 'di ba? Somehow kung hindi niyo 'di ba, ay pag hindi na relocate ito mga call centers wala kayong matatanggap na federal grants o mga guaranteed loans for the next 5 years, 'di ba? Parang ito yung gusto ng panukala 'di ba? Yes. Yes, at may kita rin naman natin 'yan dahil wala rin namang nakikitang o wala tayong naririnig na solusyon coming from our own government, our own administration dito sa Pilipinas. Dahil ang nakikita talaga nating solusyon talaga dito sa Pilipinas ay yung magkaroon ng sariling industry. So imagine na yung mga call centers natin o yung mga contact centers natin dito sa Pilipinas serving not just US clients but also local clients. Kaso sa level pa lang natin ngayon, hindi pa natin naaabot yung demand for local contact centers dahil hindi naman tayo industrialisadong bansa. Pero yung tunay na solusyon talaga ay national industrialization.
Okay. So, ibig sabihin, kung wala pa tayong ganung bilang, talagang obligado tayo na to service yung mga US clients for now. Pero nakikita ko naman, so ibig sabihin, nakukulangan ka sa hakbang ni Ambassador Babe Romualdez na para may diplomatic call siya, pinangungunahan niya na at pinipressure niya somehow ang mga US lawmakers na kaibigan din niya na para i-exempt ang Pilipinas para dito sa passage nitong bagong panukala na to, Renzo. Nakukulangan ka sa hakbang na gano'n o ano pa ang dapat? Yeah, actually, yes. Kasi yung mga trabaho talaga natin sa BPO industry dito sa Pilipinas ay nasa low end ng global service value chain kung saan madali talaga siyang palitan. Lalong-lalo na hindi lang itong panukalang batas yung threat sa aming mga trabaho, kundi yung pagpasok din ng artificial intelligence, for example, isa din siyang threat na pwedeng gamitin, no? Oo. So, isa sa mga ay kailangan umangkop din yung aming industriya. For example, palakasin niya yung mga skills namin outside dun sa mga surrounding lang kami around voice. Dapat we venture out sa non-voice or mga high-value services tulad ng software development, financial analysis, data analytics na kulang-kulang pa rin yung bilang kasi nakapaloob pa rin siya sa business processing outsourcing, BPO. I see. Yun, isa pang yan, yung AI na yan, no? Somehow, pwede na lang gamitin with the advanced technology. Baka mawala na nga talaga silbi ang mga call centers. Pero at least, makikibalita kami at I hope na may mangyari, no? At wag naman sana at ma-exempt naman sana ang Pilipinas dito sa itong bill na to. Maraming salamat sa oras, Renzo. Thank you. Okay guys, so ayun po, no? Narinig naman po natin. Bago po tayo magpaalam, simple lang yung panukala na gustong sa katuparan ng Amerika. No, ito po yung naglalayon na protektahan din mismo yung bansa nila at magbigay din ng mas lalong makakapagbenepisyo sa kanilang bansa kasi mga kumpanya sa kanila, 'di ba, dito na nag-outsource na at anything, no, basta parang focus doon ay Amerika na. Narinig naman po natin. So maraming posible na maging positibong epekto ito sa BPO industries ng iba't ibang bansa including Philippines, pero 'di ba may makikita rin tayong cons dito dahil pag isa katuparan na po talaga ito, napakalaki pong tsansa na ito po'y bawas trabaho kung ipapasa ang US bill na ito, bawas trabaho po sa mga Pilipino dahil posibleng hindi na mag-outsource ang mga American companies dito. Pangalawa, pwede po natin makita ay apektado ang ekonomiya. So, tandaan po natin, milyong-milyong mga Pilipino nagtatrabaho sa BPO sector. Malaking hit ito sa remittances at taxes kung mababawasan ang clients. At another thing dagdag gastos sa mga kumpanya dahil 'di ba parang nagkakaroon ng pagbabago sa setup para sa Americans interest na parang gano'n ang may setup, no? Pagka gano'n, yung mga kumpanya gagastos po ng mas malaki dahil bagong regulation yun, protection sa mga workers, tataas ng operational cost. At iyon po magsasanhi, baka lumipat yung mga kumpanya o lumipat yung mga ibang clients sa ibang bansa. Halimbawa, Vietnam, India. Mas mura kasi doon yung labor. So, hindi ko alam kung paano pwedeng mangyari po dito, iba't ibang pwedeng maganap. Dapat napapaghandaan po ng bawat isa yon at lalo na po siyempre yung bansa natin. So yung pag-implement niyan may mga issue po, no? Pag nasa katuparan po yan, mahirap nang ma-assure, no? Hindi natin maano yung assurance na yung lahat ng BPO makakasabay po diyan sa magiging na yan, lalo na sa bansa po natin, lalo't lalatagan po ng bagong patakaran. So ikaw, no, yan ang patungkol sa bill po na yan. At ito po yung malaking hamon sa ating bansa at sa Pilipinas, pero pwede rin siyang maging opportunity sa atin para mas magkaroon po ng
pagpo-focus yung bansa natin sa mga industriya din dito sa bansa natin, yung mga local, sabi nga kanina, no, local industry, wala pa tayo masyadong ano dyan. Ano ba mangyari, no? Mag-a-adjust na lang ba tayo sa Amerika or makikipagsabayan tayo dito? Anong tingin mo, no? Comment down below. Usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka lagi sa mga videos natin parating. Tara, magpapaalam na pala tayo. Kala ko mag-umpisa pa lang. So yun na nga, see ya sa susunod na video.